Isang basurero lang ang tatay mo, Maya. Huwag kang umasta na parang prinsesa. Ang mga salitang yon ni Marcus ay mas matalas pa sa kutsilyong sumaksak sa aking puso sa mismong araw ng libing ni tatay. Habang tangan ko ang aking 5 buwang tiyan, itinapon niya sa putikan ang lahat ng aming pangarap kapalit ng kinang ng salapi ng ibang babae. Akala niya, iniwan akong pulubi ng aking ama. Ngunit hindi niya alam, ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat ay nagmula sa isang hari na nagsuot lamang ng basahan. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong kaharian, Marcus? Sino nga ba ang tunay na basurero sa ating dalawa? Ayoko na, Maya. Pagod na akong makisama sa isang babaeng ang tanging kayamanan lang ay ang basurang iniwan ng kanyang ama. Simula ngayon, ituturing ko na ring patay ang pagsasama nating dalawa. Ang mga salitang yon ni Marcus ay tila mga talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng maliit nilang sala. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maya ang paboritong asul na polo ni Marcus, maingat na itinutupi ito kahit pa nangangatog ang kanyang mga tuhod mula sa maghapong pagtayo sa sementeryo. Kalilibing lang kay Tatay Arturo kaninang umaga. Ang amoy ng kandila at sariwang lupa ay tila nakakapit pa sa kanyang balat. Isang paalaala ng pinakamasakit na pamamaalam sa kanyang buhay. Ngunit heto ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar na magiging sandigan niya. Nagahagis ng mga salitang mas masahol pa sa putik na dumungis sa kanyang sapatos. Dahan-dahang napahawak si Maya sa kanyang tiyan na 5 buwan nang namimintog. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob. Tila tinatanong ng sanggol kung bakit biglang bumigat ang paghinga ng kanyang ina. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho, pinalitan ng isang masangsang at banyagang amoy. Isang mamahaling pabango na hindi kailanman kayang bilhin ng kanilang maliit na kita. Doon niya napansin ang isang babaeng nakatayo sa may hamba ng pinto, nakasuot ng pulang bestida na labis na nagniningning sa gitna ng kanilang dampa. Si Elena, ang babaeng madalas niyang marinig na bukang bibig ng mga kapitbahay, ang anak ng mayamang kontraktor na kinatrabahuhan ni Marcus. Hindi makapagsalita si Maya. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikluban ng tuyong abo. Ang polo na kanina lang ay maingat niyang hinahaplos ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, parang isang pangarap na nawalan ng saysay. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya mapigilan. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung paano nagawang itapon ni Marcus ang 5 taon nilang pagsasama sa loob lamang ng isang araw ng pagdadalamhati. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi na mabilis ding nilamon ng katahimikan. Huwag kang tumingin sa akin na parang ako ang may kasalanan, Maya. Pagpapatuloy ni Marcus habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga gamit sa isang malaking maleta. Sawa na akong magtiis sa hirap. Sawa na akong makita ang tatay mo na nagwawalis ng kalsada habang tinatawanan ako ng mga kasamahan ko sa trabaho. Binibigyan kita ng pagkakataong makaalis dito nang may kaunting dangal. Pirmahan mo ang mga papel na ito at hahayaan kitang mabuhay sa sarili mong paraan. Inilapag ni Marcus ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesang kahoy na ginawa mismo ni Tatay Arturo para sa kanila. Sa bawat segundong lumilipas, ang mga alaala ng kanilang masayang pagsasama ay tila mga piraso ng salamin na nagkakabasag-basag sa paanan ni Maya. Ang bawat pangako, ang bawat haplos, ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Lumapit si Elena at humawak sa braso ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang kabuuan ng maliit na bahay. Poor Maya, akala mo ba sapat na ang pag-ibig para mapakain ang asawa mo? Look at yourself. Mukha kang basahan na itinapon sa kanto. At ang batang iyan, siguraduhin mong hindi niya mamamana ang pagiging hampas lupa ng lolo niya. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumapo sa pagkatao ni Maya.
Ang sakit sa kanyang puso ay lumipat sa kanyang buong katawan. Tila bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay pinipilas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, nanatili siyang nakatayo. Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod, kahit tila guguho na ang mundo sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay unti-unting nagkaroon ng isang kakaibang ningas. Isang ningas na nagmula sa kailaliman ng kanyang paghihinagpis. Lumapit si Marcos sa kanya. Ang muka ay wala ng bahid ng awa. Umalis ka na, Maya. Ngayon din, gagamitin na namin ang bahay na ito para sa mga tauhan ni Elena. Wala ka ng lugar dito. Wala ni isang salitang lumabas sa bibig ni Maya. Sa halip, kinuha niya ang luma at kupas na panyo ng kanyang ama mula sa kanyang bulsa. Mahigpit niya itong kinuha. Tila doon niya hinuhugot ang huling patak ng kanyang lakas. Tinalikuran niya ang 2 taong naging dahilan ng kanyang kamatayan habang siya ay buhay pa. Sa bawat hakbang niya palabas ng pintuan, ang bigat ng kanyang dalang pighati ay tila nagiging isang matigas na baluti. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Tila nakikiramay ang langit sa isang pusong katatapos lang durugin. Habang ang bawat patak ng tubig ay humahalik sa kanyang balat, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang muling pagsilang. Hanggang kailan nga ba kayang tiisin ng isang pusong sugatan ang hagupit ng tadhana bago ito matutong lumaban? At sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanyang paligid, mayroon pa nga bang liwanag na naghihintay para sa isang anak na nawalan ng ama at isang asawang pinagtaksilan ng pag-ibig? Nanatili si Maya sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig habang pinapanood ang saradong pinto ng kanyang dating tahanan. Doon, sa ilalim ng malamig na ulan, namatay ang lumang Maya at kasabay nito ang pagsilang ng isang pangakong hinding-hindi niya malilimutan. Ang bawat hakbang ni Maya sa basang kalsada ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pira-pirasong bubog ng kanyang sariling buhay. Ang malamig na tubig na bumubuhos mula sa langit ay humahalo sa mainit na luhang hindi tumitigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Sa bawat paghinga, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang gamot dahil ang mismong kaluluwa niya ang nasugatan. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinoprotektahan ang 5 buwang sanggol sa kanyang sinapupunan mula sa malupit na hanging, tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Wala siyang ibang mapuntahan sa malawak na lungsod ng Maynila kung saan ang bawat ilaw ay tila sumasalamin sa karangyaan ng iba. Si Maya ay isang aninong ligaw. Ang mga bahay na kanyang nadadaanan ay sarado. Ang mga tao ay nagmamadaling sumilong at walang sino man ang lumingon sa isang babaeng buntis na basang-basa at tila nawawala sa sarili. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ni Marcos, ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi. Ngunit ngayon ay siyang gumigising sa kanyang pinakamalalang bangungot. Sa gitna ng kanyang paglalakad, tila narinig ni Maya ang malumanay na tinig ni Tatay Arturo. Naalala niya ang mga hapon nang umuuwi ang kanyang ama mula sa pagtatrabaho bilang janitor sa paaralan. Kahit pagod at may amoy ng pawis, lagi itong may dalang ngiti at isang pirasong tinapay para sa kanya. Lagi nitong sinasabi, "Maya, ang ulan ay lilipas din. Ang mahalaga ay ang linis ng iyong budhi at ang tibay ng iyong loob." Napahinto si Maya sa tapat ng isang saradong tindahan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at bumulong sa hangin. Na tila ba maririnig siya ng kanyang ama sa kabilang buhay. "Tay, patawad po. Hindi ko po naingatan ang pamilyang pinangarap ninyo para sa akin." Dinala siya ng kanyang mga paa sa tanging lugar kung saan nararamdaman niyang ligtas siya, ang sementeryo, kung saan inihimlay si Tatay Arturo kanina lamang umaga. Ang tarangkahan ay bahagyang nakabukas, tila hinihintay ang kanyang pagdating.
Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga nalalantang bulaklak ay sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng isang maliit na puno ng nara, naroon ang sariwang puntod ng kanyang ama. Walang marangyang marmol, isang simpleng krus lamang na gawa sa kahoy, ngunit para kay Maya, iyon ang pinakamahalagang palasyo sa mundo. Naupo si Maya sa gilid ng puntod, hindi inintindi ang putik na dumidikit sa kanyang damit. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na lupa at hinayaan ang kanyang mga hikbi na maging bahagi ng ingay ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan, isang kilos na puno ng pagmamahal at pangako. Anak, nandito na tayo kay Lolo Arturo. Huwag kang matakot. Kahit dalawa na lang tayo, hinding-hindi kita bibitawan. Lalaban tayo. Ang katahimikan ng sementeryo ay tila naging isang mainit na yakap para sa kanya. Isang proteksyon laban sa mundong naging napapakalupit sa loob lamang ng ilang oras. Lumipas ang mga minuto na naging oras. Ang ulan ay unti-unting tumila, naiwan ng isang malamig na hamog na bumabalot sa mga nitsyo. Sa gitna ng kadiliman, isang kakaibang liwanag ang biglang gumuhit sa semento ng kalsada sa labas ng sementeryo. Isang mahinang ugong ng makina ang bumasag sa katahimikan ng hating gabi. Isang itim at marangyang sasakyan na tila isang dambuhalang kumikinang sa dilim. Ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tarangkahan. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Sa ganoong oras, walang sino man ang bibisita sa sementeryo, lalo na ang isang taong may-ari ng gayong kagarbong sasakyan. Mula sa loob ng kotse, bumukas ang pinto at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Ang kanyang mga hakbay sa tuyong dahon ay lumilikha ng isang ritmo na tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Maya. Hawak ng lalaki ang isang itim na payong at isang briefcase na tila napakabigat. Tumigil ang lalaki sa harap ng tarangkahan at lumingon sa paligid hanggang sa tumama ang kanyang paningin sa kinaroroonan ni Maya sa ilalim ng puno. Hindi makagalaw si Maya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay humalo sa matinding kuryosidad. Sino ang lalaking ito? At bakit tila direkta itong naglalakad patungo sa kinaroroonan ng puntod ng kanyang ama, na para bang matagal na nitong alam kung nasaan ang kinalalagyan ni Tatay Arturo. Huwag kang matakot, anak. Matagal na kitang hinahanap. Ang boses ng matandang lalaki ay mahinahon, tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Maya. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ni Maya ang mukha ng estranghero, isang mukhang puno ng karunungan at malalim na lungkot. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng pilak at ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay nagpapakita ng isang uri ng respeto na hindi kailanman naranasan ni Maya mula sa ibang tao, maliban sa kanyang ama. Siya si Attorney Ramon, hindi siya isang kaaway, kundi isang lihim na tagapangalaga. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumama si Maya. Wala na siyang lakas para lumaban pa, at ang init na nagmumula sa loob ng sasakyan ay tila isang paanyaya ng tadhana na hindi niya kayang tanggihan. Habang tumatakbo ang sasakyan sa tahimik na mga kalsada ng Maynila, nakatingin lang si Maya sa labas, hinahayaan ang bawat patak ng ulan sa bintana na maging saksi sa kanyang paglisan sa mundong dati niyang kinagisnan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali na gawa sa makalumang bato at semento. Pagpasok nila sa loob ng opisina ni Attorney Ramon, ang amoy ng lumang papel, mamahaling kahoy at kape ay sumalubong sa kanila. Napakaayos ng lahat, napakatahimik, isang malaking kabaligtaran sa magulo at maduming buhay na iniwan ni Maya kay Marcos. Pinaupo ni Attorney Ramon si Maya sa isang malambot na upuang balat at binigyan siya ng isang basong mainit na tubig. Sino po ba kayo? At bakit niyo po kilala ang Tatay Arturo ko? Sa wakas ay naitanong ni Maya. Ang kanyang boses ay paos pa rin mula sa pag-iyak. Hindi sumagot ang abogado. Sa halip ay kumuha ito ng isang laptop
at iniharap ang screen sa kanya. Mas mabuting siya ang sumagot sa mga tanong mo, Maya. Nang bumukas ang screen, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maya. Ang mukha ng kanyang ama ay lumitaw sa screen, ngunit hindi ito ang Tatay Arturo na nakasanayan niya. Ang nakasuot ng kupas na asul na uniforme ng janitor at may mga kamay na magaspang mula sa paglilinis. Ang lalaki sa video ay nakasuot ng isang malinis at plansadong puting barong Tagalog. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang likod ay tuwid na tila isang haring nakaupo sa kanyang trono. Maya, anak ko, panimula ni Arturo sa video. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad, ngunit naroon pa rin ang lambot na tanging para sa kanyang anak lamang. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Patawarin mo ako kung naging lihim ang lahat. Ginawa ko ito dahil gusto kong lumaki kang may pusong marangal, malayo sa tukso ng salapi na pumatay sa katahimikan ng ating pamilya noon. Napatakip ng bibig si Maya habang ang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Hindi niya mapaniwalaan na ang taong nagwawalis ng mga dahon sa paaralan ay may ganitong uri ng katauhan. Sa video, ipinaliwanag ni Arturo ang kanyang tunay na pinagmulan, isang mayamang tagapagmana na mas piniling mamuhay ng simple upang protektahan ang kanyang kaisa-isang anak mula sa mga mapagsamantala. Ang bawat sentimo na kinita ko sa paglilinis ay para sa ating pang-araw-araw, ngunit ang tunay mong pamana ay nakatago sa isang lugar na hindi kayang abutin ng kasakiman ni Marcos, pagpapatuloy ni Arturo, at ang kanyang mga mata sa video ay tila direktang nakatingin sa kaluluwa ni Maya. Matapos mamatay ang video, ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Marahang tumayo si Attorney Ramon at kinuha ang itim na briefcase na kanina pa niya dala. Inilapag niya ito sa lamesa at dahan-dahang binuksan ang mga trangka nito na lumikha ng isang matunog na hudyat ng pagbabago sa gitna ng silid. Inaasahan ni Maya na makakita ng mga lumang gamit o basura, ngunit nanlabo ang kanyang paningin sa gulat. Sa loob ng briefcase ay maayos na nakasalansan ang mga dokumentong may mga gintong selyo, mga titulo ng lupa, mga stock certificate sa malalaking kumpanya, at sa gitna ng lahat ng iyon ay isang gintong susi na may nakaukit na letrang S para sa De Silva. Ito ang Hacienda De Silva, Maya, at ikaw ang kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng ito. Seryosong sabi ni Attorney Ramon. Nanigas si Maya sa kanyang kinauupuan. Sa loob ng isang gabi, nawalan siya ng asawa, nawalan ng tahanan, at nawalan ng ama. Ngunit sa ilalim ng mga dokumentong yon, isang bagong mundo ang unti-unting nabubuo. Isang mundong puno ng kapangyarihan na kailanman ay hindi niya naisip na hahawakan niya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Maya, muling nagsalita ang abogado at ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Pero may isang huling tagubili ng iyong ama, Maya. Hindi mo pwedeng makuha ang lahat ng ito hanggat hindi mo napatutunayan na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa nang wala ang kanyang pangalan. May 4 na buwan ka, Maya. 4 na buwan bago ang kapanganakan ng iyong anak. Napatingin si Maya sa gintong susi. Ang kinang nito ay tila isang pangako, ngunit ang bigat ng kondisyon ay tila isang malaking hamon. Sa kabilang dako ng lungsod, tiyak na nagpapakasasa si Marcos sa piling ni Elena. Iniisip na nagtagumpay na sila sa pagdurog sa kanya. Hindi nila alam, ang basurerong tinawanan nila ay nag-iwan ng isang sandata na wawasak sa kanilang lahat. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Attorney Ramon ay tila isang mabigat na kumot na nakapatong sa balikat ni Maya. Nakatitig siya sa gintong susi at sa mga dokumentong nakalatag sa lamesa, hindi makapaniwala na ang mga iyon ang magiging katumbas ng bawat patak ng pawis ng kanyang ama. Sa isip niya, nakikita pa rin niya si Tatay Arturo na nakayuko. Kinukuskos ang maduming sahig ng paaralan habang pinagtatawanan ng mga batang walang alam
sa hirap ng buhay. Ngayon, ang lalaking iyon ay nag-iwan sa kanya ng isang kayamanan na hindi kayang ubusin ng maraming henerasyon. Bakit po, Attorney Ramon? Basag ang boses na tanong ni Maya habang ang mga luha ay patuloy na naghuhugas sa kanyang pisngi. Kung ganito pala kami kayaman, bakit kailangan pang magtiis ng tatay ko? Bakit kailangan niyang hayaang laitin siya ni Marcos araw-araw? Bumuntong hininga ang matandang abogado. Dahan-dahan siyang naupo sa silyang kahoy na nasa tapat ni Maya at inayos ang kanyang salamin bago magsalita. Dahil nakita niya ang nangyari sa iyong ina, Maya. Ang pangalan ng ina niya ay isang salitang bihira lamang sambitin ni Tatay Arturo. Ang alam lang ni Maya, namatay ito noong bata pa siya dahil sa sakit. Ngunit ang sakit na dumaan sa mga mata ng abogado ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang pamilya ng iyong ina, ang mga De Silva ay mga Panginoong may lupa noon pa man. Pagsisimula ni Attorney Ramon at ang kanyang boses ay tila nagbabalik sa isang madilim na nakaraan. Nang pumanaw ang lolo mo, ang kayamanan ay naging isang sumpa. Nag-agawan ang mga magkakapatid, nagkasiraan ng pamilya, hanggang sa ang iyong ina ay naiwang mag-isa upang saluhin ang mga utang na hindi naman siya ang gumawa. Ang sakit at stress ang pumatay sa kanya. Nangako ang iyong ama na hinding-hindi niya hahayaang sirain ka ng ganoong uri ng buhay. Kaya naman, dinala ka niya malayo rito at nagpanggap siyang isang simpleng janitor upang palakihin ka ng may dangal. Napatakip ng mukha si Maya. Bawat kwento ng abogado ay parang mga martilyong unti-unting dumudurog sa natitirang paniniwala niya sa mundo. Ang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagkaunawa sa labis na pagmamahal ng kanyang ama. Kinuha ni Attorney Ramon mula sa ilalim ng mga titulo ang isang lumang sobreng kulay kape. Inabot niya ito kay Maya. Ang mga kamay ni Maya ay nanginginig nang hawakan niya ang papel. Nakasulat sa labas nito ang pangalan niya gamit ang pamilyar at maayos na sulat kamay ng kanyang ama. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang huling liham ni Tatay Arturo. Anak, basa ni Maya sa kanyang isipan habang ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Ang yaman ay palamuti lamang. Ang tunay na ginto ay ang iyong pagkatao. Alam kong darating ang araw na hihiwalayan ka ni Marcos. Matagal ko nang alam ang pambababae niya, ngunit hinayaan kitang makita ang katotohanan dahil ang pinakamasakit na aral ang pinakamabisang guro. Ang lahat ng nakikita mo dyan ay para sa'yo, ngunit may kondisyon ng tiwala. Gusto kong matuto kang maging matatag nang wala ang tulong ko o ang aking pangalan. Mayroon kang 4 na buwan. Magpakatatag ka. Mahal na mahal kita. Napahagulhol si Maya. Yakap-yakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Sa gitna ng labis na sakit mula sa pagtataksil ng kanyang asawa, nahanap niya ang pinakadalisay na pag-ibig sa mga huling salita ng kanyang ama. Ang galit sa kanyang puso kay Marcos ay tila unti-unting napalitan ng determinasyon. Attorney Ramon, panimula ni Maya, ang kanyang boses ay unti-unting nagiging matatag at ang kanyang mga luha ay dahan-dahang tumutuyo. Ano ang eksaktong ibig sabihin ng kondisyon ni tatay? Kailangan mong bumuo ng sarili mong kabuhayan mula sa simula, Maya. Bawal mong gamitin ang anumang sentimo mula sa trust fund. Bawal mong sabihin kahit kanino ang tunay mong pagkatao. Bibigyan kita ng isang maliit na kwarto kung saan ka pwedeng tumira at isang munting puhunan na sapat lamang para makapagsimula ka ng isang maliit na negosyo. Pagkalipas ng 4 na buwan, kapag nagawa mo ng palaguin iyon, ang Hacienda de Silva ay opisyal nang isasalin sa pangalan mo at ng iyong magiging anak. Tinitigan ni Maya ang gintong susi sa mesa. Naisip niya si Marcos na ngayon ay marahil nagsasaya sa piling ni Elena na ipinagdiriwang ang pagpapaalis sa kanya. Naisip niya ang paghamak ni Elena sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot.
Ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya ay mas malaki kaysa sa lahat ng panlalait na tinanggap niya. Tinanggap ni Maya ang sobrang naglalaman ng maliit na puhunan na inabot ni Attorney Ramon. Hinarap niya ang bintana ng opisina kung saan unti-unting sumisikat ang araw. Ang madilim na gabi ay nagwakas na. Sa labas, ang lungsod ng Maynila ay tila hindi nababahala sa kanyang pinagdaanan, ngunit para kay Maya, ito ang simula ng kanyang tunay na paglalakbay. Isang paglalakbay hindi para maghiganti, kundi para patunayan na karapat-dapat siya sa malinis na pangalang ipinamana sa kanya. Ang sikat ng araw ay tila nakapapasong apoy na tumatagos sa manipis na lona ng maliit na pwesto ni Maya sa gilid ng isang abalang palengke, hindi kalayuan sa isang malaking mall. 2 buwan na ang lumipas mula nang lisanin niya ang madilim na gabi sa sementeryo. Ngayon, ang kanyang tiyan ay 7 buwan nang namimintog. Ang bawat paggalaw niya ay may kaakibat na bigat at ngalay sa kanyang balakang, ngunit ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang panibagong liwanag. Nakasuot siya ng isang simpleng duster at may nakasabit na tuwalya sa kanyang balikat upang pamunas ng pawis. Sa kanyang harapan ay ang mga bilao ng biko, sapin-sapin, at puto na siya mismo ang nagluto mula sa maliit na puhunang ibinigay ni Attorney Ramon. Ang amoy ng latik at pinakuluang gata ay humahalo sa mainit na hangin. Ang ingay ng mga nagtatawagang tindero at ang makapal na usok ng mga sasakyan ay naging bahagi na ng kanyang bagong pang-araw-araw na buhay. Wala na ang mga luhang pumapatak sa kanyang mga pisngi. Pinalitan na ito ng mga butil ng pawis na patunay ng kanyang marangal na paghihirap. Habang nagbabalot siya ng isang hiwa ng biko para sa isang parokyano, isang pamilyar at nakakakilabot na boses ang pumunit sa ingay ng palengke. "Oh my God! Look who's here, babe!" Ang dating reyna ng dampa, ngayon ay reyna na ng kalsada. Napatigil si Maya sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Sa kanyang harapan, tila mga haring naglalakad sa gitna ng mga karaniwang tao ay nakatayo sina Marcus at Elena. Nakasuot si Elena ng isang mamahaling puting bestida at may bitbit na mga paper bag mula sa mga sikat na bilihan sa mall. Si Marcus naman ay nakasalamin ng itim at nakasuot ng relos na kumikinang sa sikat ng araw, mga bagay na alam ni Maya na binili lamang gamit ang pera ng babaeng nakakapit sa braso nito. Tiningnan ni Marcus ang mga paninda ni Maya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang labi ay kumurba sa isang mapangutyang na ngiti. "Hanggang dyan ka na lang talaga, Maya. Tingnan mo ang sarili mo. Amoy araw at puno ng alikabok. Mabuti na lang talaga at maaga akong natauhan na wala akong mapapala sa pagsasama natin." Kung nangyari ito noong unang araw ng kanyang paglisan, marahil ay lumuhod na si Maya at nagmakaawa. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang lalaking dating sinamba ng kanyang puso, nakaramdam siya ng matinding awa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Marcus. Nakita niya kung paano naging isang sunod-sunuran si Marcus sa laylayan ng palda ni Elena. Isang lalaking ipinagpalit ang kanyang dangal para sa kumikinang na barya. Lumapit si Elena sa lamesa ni Maya. Kinuha ang isang pirasong puto gamit ang dulo ng kanyang mahahabang kuko at pinandirihan itong ibinalik sa bilao. "Yak, ang dumi naman nito. Baka magkahepa pa tayo dyan. Paano mo na isusubo ang ganyang klase ng pagkain? Nakakaawa naman ang batang nasa loob ng tiyan mo. Ipinanganak para maging hampas lupa." Dinukot ni Elena ang 1,000 piso mula sa kanyang pitaka at padabog na inilapag sa ibabaw ng mga kakanin. "Here, keep the change. Bumili ka naman ng maayos na damit, nakakasira ka ng view sa labas ng mall." Ito na sana ang pagkakataon para magwala si Maya, para isumbat sa kanila na mas mayaman siya kaysa sa pinagsamang yaman ng pamilya ni Elena. Ngunit naalala niya ang bilin ni Tatay Arturo. Ang tunay na ginto ay ang pagkatao.
Dahan-dahang kinuha ni Maya ang pera at mahinahong inabot pabalik kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, walang bakas ng takot o galit. Hindi ko kailangan ng limos galing sa perang hindi ninyo pinaghirapan. Malambing na ngunit may diin na sagot ni Maya. Sa ilalim ng kanyang apron, dahan-dahang hinaplos ng kanyang kamay ang kanyang tiyan, kinukuha ang lakas mula sa sanggol na tahimik na nakikinig sa laban ng kanyang ina. Kung wala kayong bibilhin, pakiusap. Huwag ninyong harangan ang pwesto ko. May mga taong totoong naghahanap buhay dito. Namula ang mukha ni Elena. Hindi niya nakita ang pagmamakaawa at pag-iyak na inaasahan niyang masasaksihan. Ang katahimikan at dignidad ni Maya ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagiging mapagmataas. Hinila niya ang braso ni Marcus. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis. "Let's go, babe." Nakakahawa ang pagiging squatter niya. Tumalikod si Maya upang kumuha ng panibagong balot ng dahon ng saging. Hindi na pinag-aksayahan ng panahon ang pag-alis ng dalawa. Ngunit sa pag-ikot ng kanyang katawan, hindi niya napansin ang pasadyang pag-unat ng paa ni Elena na nakasuot ng matulis na takong. Sumabit ang paanan ni Maya. Tila bumagal ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Ang hangin ay nahinto sa pag-ihip habang ang kanyang balanse ay tuluyang nawala. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa pagbagsak sa malamig at matigas na semento. Ang kanyang mga braso ay mabilis na yumakap sa kanyang umbok na tiyan upang protektahan ang kaisa-isang natitirang kayamanan ng kanyang buhay. Narinig niya ang pag-inggit ng mga nakasaksing mamimili. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang mga tuhod sa lupa, isang mainit at matipunong kamay ang mahigpit na pumulupot sa kanyang braso. Isang malakas na puwersa ang humila sa kanya, pabalik pa itaas. Sinasalo ang buong bigat ng kanyang katawan at ng kanyang dinadala. Pagdilat ni Maya, ang semento ay malayo sa kanyang mukha. At nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang isang matangkad na figura na nakatayo sa kanyang gilid. Ang mga mata nito ay matalim na nakatitig sa direksyon ni na Elena at Marcus. "Ayos ka lang ba, Binibini? Mag-iingat ka, baka mapano ang dala mo." Ang boses na yon ay malalim. Tila isang mahinahon, ngunit makapangyarihang agos ng tubig na tumatabon sa ingay ng palengke. Nang iangat ni Maya ang kanyang paningin, bumungad sa kanya ang isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mga matang bakas ang pag-aalala. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong. Ngunit ang tindig nito ay hindi maitatago. Tila isa itong sundalo na sanay magbantay sa gitna ng panganib. Siya si Gabriel, ang anak ng matalik na kaibigan ni Tatay Arturo, na lingid sa kaalaman ni Maya ay inatasan ni Attorney Ramon upang maging anino at proteksyon niya sa malayo. Dahan-dahan siyang itinayo ni Gabriel, sinisiguradong matatag na ang kanyang pagkakatayo bago binitawan ang kanyang braso. Lumingon si Gabriel kina Marcus at Elena na noon ay gulat na nakatingin sa kanya. Ang matalim na titig ng lalaki ay tila isang babala na nagpatahimik sa tawa ni Elena. "Babe, sino ba yang epal na yan?" Maarteng tanong ni Elena habang pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mapang-aping tono. Bakit ba siya nakikialam sa usapan nating mga disente? Hindi sumagot si Gabriel, sa halip ay humakbang siya ng bahagya pasulong. Sapat na upang harangan ang anumang tangkang pananakit ni na Marcos kay Maya. Ang mga disenteng tao ay hindi nanunungka ng buntis sa gitna ng kalsada. Kung wala kayong magandang sasabihin o gagawin, mas mabuting lumayo na kayo bago pa lumala ang sitwasyon. Namutla si Marcos. May kung anong awtoridad sa boses ni Gabriel na hindi niya kayang tapatan. Hinila niya ang braso ni Elena. Pilit na inilalayo ito mula sa nagbabadyang gulo. "Hayaan mo na sila, Elena. Hindi natin kailangang makipag-usap sa mga ganyang klase ng tao. Tara na, baka mahawa pa tayo sa dumi ng palengke." Mabilis na tumalikod ang dalawa. Pilit na pinananatili ang kanilang pagiging mapagmataas
Kahit halatang nagmamadali na silang umalis, pinanood sila ni Maya hanggang sa mawala sila sa paningin ng karamihan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya habang ang kanyang puso ay unti-unting kumakalma mula sa matinding kaba. "Salamat po," mahinang sabi ni Maya kay Gabriel. "Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa amin kung wala kayo." Tumango lamang si Gabriel. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Trabaho ko ang siguraduhing ligtas ka, Maya. Pero mag-iingat ka. Hindi lahat ng tao ay may mabuting kalooban." Bago pa man makapagtanong si Maya kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan, mabilis nang humalo si Gabriel sa dami ng tao. Tila isang aninong muling naglaho sa dilim. Lumipas ang hapon at ang sikat ng araw ay napalitan ng kulay kahel na langit. Pag-uwi ni Maya sa maliit niyang silid na inuupahan, agad siyang napaupo sa gilid ng kanyang kama na yari sa kawayan. Masakit ang kanyang likod at pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ng kanyang ama. Nilabas niya ang huling bilao ng kanyang paninda, mga kakaning hindi nabenta, at dahan-dahang kumuha ng isang piraso. Habang ninanamnam niya ang tamis ng kanyang sariling gawa, biglang naramdaman ni Maya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang umbok at napangiti sa gitna ng pagod. Ang munting buhay sa loob niya ay tila nagpaparamdam, nagbibigay ng lakas na hindi kayang tapatan ng anumang ginto. Ito ang kanyang tunay na kayamanan, ang katuparan ng bawat sakripisyo ni Tatay Arturo. Hindi alam ni Maya, habang siya ay nagpapahinga, may mga mata pang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Isang ulat ang natanggap ni Attorney Ramon tungkol sa nangyari sa palengke. Ang bawat hakbang ni Maya, bawat tagumpay at bawat panganib ay maingat na sinusubaybayan. Ang The De Silva Trust ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng isang dangal na matagal nang ninakaw ng tadhana. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling opisina, nakatitig si Marcos sa isang dokumentong nasa kanyang harapan. Isang mysterious investment offer na nangangako ng bilyon-bilyong kita sa loob lamang ng maikling panahon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kasakiman. Hindi namamalayan na ang bawat letrang nakasulat sa papel na yon ay isang bitag na dahan-dahang magsasara sa kanyang paligid. "Ito na yon, Elena!" Tuwang-tuwang sigaw ni Marcos sa kanyang kasama. "Ito na ang magpapaangat sa atin sa tuktok. Wala nang makakapigil sa atin ngayon." Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, hindi napansin ni Marcos ang maliit na logo sa dulo ng dokumento. Isang gintong susi na may nakaukit na letrang S. Ang gulong ng tadhana ay nagsimula na sa pag-ikot at ang bawat barya na akala niya ay kikitain niya ay siya ring magiging pako sa kanyang sariling kabaong. "Ito na ang huling pagkakataon natin, Marcos. Huwag kang duwag. Isipin mo ang buhay na naghihintay sa atin kapag naging bilyonaryo na tayo." Ang boses ni Elena ay tila isang mapanirang awit ng sirena na bumubulong sa pandinig ni Marcos. Sa loob ng isang mamahaling restaurant, nakalatag sa lamesa ang mga dokumento para sa isang malaking investment sa ilalim ng De Silva Global Ventures. Ang kamay ni Marcos ay bahagyang nanginginig habang hawak ang mamahaling ballpen. Lahat ng natitirang pera ni Elena, pati na ang mga ari-ariang isinangla ni Marcos ng palihim, ay itataya niya sa proyektong ito. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang kanyang sarili na tinitingala ng lahat. Hindi na ang asawa ng isang janitor, kundi isang haring may hawak ng mundo. Hindi alam ni Marcos na ang bawat pirma niya sa mga papel na yon ay tila paghukay ng sarili niyang libingan. Ang bawat pahina ay may mga nakatagong sugnay na tila mga maliliit na bitag, naghihintay lamang ng tamang oras upang sumara at durugin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Habang nagpapakasasa si Marcos sa kanyang mga ambisyon, si Maya naman ay abala sa pagbibilang ng kanyang barya sa ilalim ng isang maliit na lampara sa kanyang silid.
Pagod na pagod ang kanyang katawan. Ang kanyang mga paa ay namamanas na dahil sa maghapong pagtayo sa palengke. Ngunit habang tinitingnan niya ang maliit na alkansya kung saan niya itinatago ang bawat kitang mula sa pagtitinda ng kakanin, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang litrato ni Tatay Arturo mula sa ilalim ng kanyang unan. Tay, nakakaipon na po ako para sa panganganak ko. Hindi ko po ginalaw ang pera ni Attorney Ramon. Gaya ng sabi niyo, kaya ko pong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay may amoy ng dangal, malayo sa mga makinang nabarya ni Marcos na puno ng kasinungalingan. Isang hapon, habang nagliligpit si Maya ng kanyang mga paninda, nakita niya ang sasakyan ni Marcos na huminto sa tapat ng isang malaking bangko. Lumabas si Marcos na tila may daladalang mabigat na problema. Wala na ang mapagmataas na tindig nito noong huling pagkikita nila sa mall. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay ligalig, at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Hindi napigilan ni Maya na mapatitig sa kanyang dating asawa mula sa malayo. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito, may bahagi pa rin ng kanyang puso na nakakaramdam ng kirot. Ngunit ang kirot na yon ay hindi na dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa panghihinayang sa isang lalaking hinayaan ang kasakiman na lamunin ang kanyang pagkatao. Napansin ni Maya na may mga lalaking nakasuot ng itim na suit ang sumusunod kay Marcos mula sa malayo. Mga lalaking may mga mukhang tila naghihintay ng maling galaw. Pag-uwi ni Marcos sa kanyang tinutuluyan, isang puting sobre ang nakasabit sa kanyang pintuan. Isang sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mga katok na tila bahudyat ng isang paparating na unos. Nang buksan niya ang sobre, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang subpina mula sa korte. Ang kumpanyang pinag-investan niya ay idineklarang pekeng kumpanya at ang lahat ng kanyang pera, kasama ang pera ni Elena, ay naglaho na parang bula. At ang mas masahol pa, siya ang itinalagang primary guarantor sa lahat ng mga utang na hindi naman niya alam kung saan nanggaling. Hindi ito maaari, sigaw ni Marcos habang dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang papel sa kanyang kamay ay nayupi sa higpit ng kanyang hawak. Ang bawat letrang nakasulat sa supwena ay tila mga tawa ng tadhana na humihiwa sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Ang kanyang muka ay puno ng galit at takot. Marcos, anong nangyari sa pera ko? Bakit sinasabi ng bangko na wala na tayong laman? Anong ginawa mo? Ang sigawan ng dalawa ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Isang ingay na puno ng panunumbat at pagsisisi. Ang tore ng kanilang kasinungalingan ay nagsisimula na sa pagguho at sa ilalim ng mga gumuguhong bato. Wala silang mahahanap kundi ang sarili nilang kawalan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Maya ay tahimik na nakatitig sa buwan mula sa kanyang bintana. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan. Nararamdaman ang bawat pintig ng buhay sa loob nito. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang pangako na sa kabila ng bawat unos, ang katotohanan at katarungan ay laging makakahanap ng paraan upang sumikat. Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng kanyang maliit na silid. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa butas-butas na bubong, nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang kanyang baywang na tila puputok na sa sakit. 8 buwan na ang kanyang dinadala. Ang bawat galaw ng sanggol ay hindi na lamang sipa ng kagalakan, kundi isang paalala ng bigat ng responsibilidad na kanyang pasan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang puson. Napakapit si Maya sa gilid ng kawayang higaan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tuyong kahoy. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw
habang ang malamig na pawis ay nagsimulang gumulong sa kanyang noo. "Huwag muna, anak. Huwag muna," bulong niya sa dilim. Ang boses ay nanginginig sa takot. Alam niyang wala siyang sapat na pera kung sakaling kailanganin niyang manganak ng mas maaga sa inaasahan. Habang nakikipagbuno si Maya sa sakit, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang kakaibang uri ng sakit ang nararamdaman ni Marcus. Nakatayo siya sa harap ng salamin ng isang madilim na kwarto sa motel. Tinitingnan ang sariling refleksyon na tila hindi na niya kilala. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang lahat ng kanyang mga pangarap ay tila mga aninong naglalaho. Ang mga credit card na dati ay ipinagmamalaki niya ay isa-isang kinensela. Ang mga taong dati ay tumatawag sa kanya upang yayain sa mga party ay hindi na sumasagot sa kanyang mga mensahe. At si Elena, ang babaeng akala niya ay magiging susi sa kanyang tagumpay, ay naging isang malupit na kaaway. Sa tuwing magkikita sila, wala itong ibang ginawa, kundi isumbat sa kanya ang bawat sentimong nawala sa kanila. Bumalik ang eksena kay Maya. Hindi na niya kayang tiisin ang sakit. Dahan-dahan siyang tumayo. Pilit na inabot ang kanyang pitaka sa ibabaw ng lamesa, ngunit ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang bawat sulok ng silid ay nagsimulang gumiwang, at ang liwanag ng lampara ay unti-unting naging malabo. Sa kanyang huling lakas, nagawa niyang tawagan ang numero ni Attorney Ramon bago tuluyang dumilim ang lahat sa kanyang paligid. Nagising si Maya sa loob ng isang puting silid. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng regular na pag-agos ng likido mula sa swero ang unang bumati sa kanya. Sa kanyang tabi, nakaupo si Attorney Ramon, ang muka ay puno ng pag-aalala. "Ligtas ka na, Maya. At ang bata, maayos ang kanyang kalagayan," mahinahong sabi ng abogado. "Masyado kang nagpakapagod," sabi ng doktor. "Kailangan mong magpahinga kung ayaw mong manganak ng wala sa oras." Isang luha ng pasasalamat ang gumulong sa pisngi ni Maya. Tumingin siya sa bintana ng ospital, kung saan tanaw ang malawak na kalangitan. Sa ilalim ng kanyang swero, ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan. "Salamat, Panginoon," bulong niya. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay mas matindi pa sa anumang hirap na pinagdaanan niya sa kalsada. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Gabriel sa silid. May dalang isang pahayagan. Ang kanyang muka ay seryoso habang iniaabot ito kay Attorney Ramon. Hindi sinasadyang napatingin si Maya sa headline ng balita sa telebisyon na nakasabit sa dingding ng ospital. Isang malaking balita ang bumulaga sa kanya. Ang kumpanya ng pamilya ni Elena ay opisyal ng idineklarang bankrupt. Lahat ng kanilang ari-arian, ang mga sasakyan, ang mga mansyon, pati na ang mga alahas na ipinagmamalaki ni Elena ay sasamsamin na ng bangko. Ngunit ang mas nakahihindik na balita ay ang tungkol sa isang lalaking sangkot sa malaking investment scam na nagngangalang Marcos. "Attorney Ramon, ano po ang mangyayari sa kanya?" tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng halo-halong emosyon. Tumingin sa kanya ang abogado nang may malalim na kahulugan. "Ang bawat tao ay umaani ng sarili nilang itinanim, Maya. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging dumarating sa tamang panahon." Habang nanonood ng balita, nakita ni Maya ang isang maikling clip ni Elena na pilit na itinatago ang mukha sa mga kamera habang nilalisan ang kanilang opisina. At sa likod ni Elena, nakikita niya si Marcus, nakatayo sa gilid ng kalsada, mukhang basang sisiw, at pinapanood ang mundong akala niya ay kanya ng pag-aari na unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. "Anong karapatan ninyong pumasok dito? Wala na kayong puwang sa buhay ko." Ang boses ni Maya ay mahina, ngunit bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa hangin ng puting silid sa ospital. Sa harap ng kanyang kama, nakatayo ang 2 taong naging mitya ng kanyang kamatayan bilang isang asawa, sina Marcus at Elena.
Ngunit malayo na sila sa imahe ng karangyaan na ipinakita nila sa palengke noon. Si Elena ay nakasuot na lamang ng simpleng bestida na kupas na ang kulay. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos ang ayos at ang kanyang mga mata ay puno ng pagngingit-ngit. Si Marcos naman ay tila isang taong hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa dulo ng bakal na higaan ni Maya. Inakala nila na dahil nasa ospital si Maya at mag-isa, madali nilang magagamit ang kanilang mga lumang taktika ng pananakot at pagmamanipula. Desperado na sila. Wala na silang pera, wala na silang matuluyan, at ang tanging naririnig nilang balita ay may isang lihim na yaman daw na nakapangalan sa magiging anak ni Maya. Maya, pakiusap, makinig ka naman sa akin. Pagsusumamo ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. Nagkamali ako. Alam ko yon. Nilito lang ako ng ambisyon, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Isipin mo ang anak natin, Maya. Kailangan niya ng ama. Hindi mo siya kayang palakihin ng mag-isa sa hirap. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Tiningnan niya si Marcos ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba. Ngunit ngayon ay wala na siyang makita kundi ang isang walang lamang sisidlan. Ngayon mo lang naisip ang anak natin? Noong itinapon mo ako sa ulan, noong nilait mo ang alaala ng tatay ko, nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Marcos, ang tanging kailangan ng anak ko ay isang ina na may dangal. Hindi isang amang kayang ipagpalit ang pamilya para sa pera. Otan mo kayipahan na pasagap. Huwag kang magmalinis, Maya. Singal ni Elena. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng puot. Narinig namin ang tungkol sa trust fund. Alam naming may itinatago kang pera. Ibigay mo sa amin ang kailangan namin at hindi ka na namin guguluhin. Huwag mong sarilinin ang kayamanang hindi mo naman pinaghirapan. Isang basurero lang ang tatay mo. Saan siya kukuha ng bilyon-bilyon kung hindi niya yon ninakaw? Sa sandaling iyon, ang pasensya ni Maya ay tuluyan ng naputol. Mahigpit niyang hinawakan ng luma at kupas na panyo ng kanyang ama na nasa ilalim ng kanyang unan. Ang bawat hibla ng telang iyon ay nagpapaalala sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagsasakripisyo. Ang bawat sentimo na iniwan ng tatay ko ay galing sa malinis na paraan. Mahinahong sabi ni Maya, ngunit ang kanyang tono ay tila isang babala ng paparating na unos. At kahit isang kusing, wala kayong makukuha. Mas mabuti pang mabulok kayo sa hirap kaysa mabigyan ko kayo ng kahit anong tulong. Umalis na kayo bago ko tawagin ang seguridad. Hindi kami aalis dito hanggat hindi ka pumipirma, sigaw ni Marcos at tangkang lalapit sa lamesa ni Maya upang kunin ang kanyang pitaka. Ngunit bago pa man madampi ng kanyang maruming kamay ang gamit ni Maya, ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Pumasok si Attorney Ramon kasunod si Gabriel. Ang tindig ni Gabriel ay tila isang pader na bakal na agad humarang sa pagitan ni Marcos at ng higaan ni Maya. Ang pananatili ninyo rito ay maituturing na harassment. Seryosong sabi ni Attorney Ramon habang inilalabas ang kanyang cellphone. Naka-record ang lahat ng sinabi ninyo at Marcos, ang kaso mong estafa ay sapat na para hindi ka na makalapit sa asawa mo kahit kailan. Kung ayaw ninyong sa presinto magpalipas ng gabi, lumabas na kayo ngayon din. Nakita ni Maya ang takot sa mga mata ni Marcos nang makita nito si Gabriel. Mabilis na hinila ni Marcos ang braso ni Elena na pilit pa ring nagsisisigaw ng mga malulutong na mura. Umalis na tayo, Marcos. Pagbabayaran mo ito, Maya. Hindi pa tayo tapos. Nang tuluyang sumara ang pinto, ang katahimikan ay muling bumalik sa silid. Napasandal si Maya sa kanyang unan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Lumapit si Gabriel at tahimik na inayos ang kumot ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya.
Salamat po ulit, mahinang sabi ni Maya. Hindi ko akalain na hanggang dito ay susundan nila ako. Huwag kang mag-alala, Maya. Hindi na sila makakalapit pang muli, sagot ni Attorney Ramon. Ngunit may kailangan kang malaman. Nalaman na ni Marcus ang tungkol sa De Silva Trust. Bagaman hindi niya ito pwedeng makuha, gagawa siya ng paraan upang gamitin ang bata bilang alas sa korte. Kailangan nating maging mas mabilis kaysa sa kanya. Napatingin si Maya sa monitor ng ospital kung saan nakikita ang regular na pintig ng puso ng kanyang anak. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa labas ng ospital, ang dilim ay tila mas lalong kumakapal at ang baon na akala ni Maya ay lumipas na ay nagbabadyang bumalik ng mas malakas at mas mapanganib. Ang bawat hinga ni Maya ay tila isang pakikipaglaban sa libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Ang puting silid ng delivery room ay binalot ng ingay ng mga kagamitang medikal at ang mahinahong utos ng mga doktor, ngunit para kay Maya, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Sa bawat paghilab ng kanyang tiyan, tila binabaklas ang bawat buto sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bakal na higaan. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaons sa matigas na metal sa tindi ng sakit. Kaya mo yan, Maya. Isang malakas na iri pa, anak. Ang tinig ng doktor ay tila nanggagaling sa isang malayong lagusan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang isipan ni Maya ay naglakbay pabalik sa maliit nilang dampa noon. Nakita niya ang kanyang tatay Arturo na nakaupo sa tabi ng kanyang banig habang nilalagnat siya noong bata pa siya. Naramdaman niya ang magaspang ngunit mainit na palad nito sa kanyang noo. Arturo, anak, nandito lang si tatay. Hindi kita pababayaan. Tila bulong ng hangin sa kanyang pandinig. Ang alaalang yon ang naging huling patak ng lakas na kanyang hinugot mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang mahaba at masakit na sigaw ang kumawala sa mga labi ni Maya, kasabay ng huling pag-ire na tila naglabas ng lahat ng pait at dusa na kinimkim niya sa loob ng maraming buwan. At pagkatapos, ang lahat ay tila huminto. Ang matalim na sakit ay biglang napalitan ng isang kakaibang katahimikan na agad namang binasag ng isang malakas at malinaw na tinig, ang unang iyak ng isang sanggol. Hindi iyon isang simpleng tunog para kay Maya. Iyon ang himig ng kanyang tagumpay, ang awit ng kanyang bagong simula. Nang ilapag ng nurse ang maliit at mainit na katawan ng sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng pagod at hirap ay tila naglaho na parang bula. Ang sanggol ay amoy gatas at amoy pag-asa. Ang maliliit nitong kamay ay tila humahanap ng proteksyon sa kanyang balat. Isang malusog na batang lalaki, Maya. Nakangiting sabi ng nurse. Dahan-dahang hinaplos ni Maya ang manipis na buhok ng kanyang anak. Ang mga luha ng wagas na kaligayahan ay hindi na niya mapigilan. Arturo, mahinang bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Arturo Jr. ang pangalan mo, anak. Gaya ng iyong lolo, lalaki kang may dangal at malinis na puso. Sa sandaling iyon, ang silid na puno ng amoy ng gamot ay tila naging isang sagradong dambana ng pag-ibig. Habang nagaganap ang himalang ito sa loob ng ospital, isang madilim na katotohanan naman ang bumabalot sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa harap ng isang magandang bahay sa isang subdivision, isang malaking truck ang nakaparada. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na naglalakad sa semento ay nagbibigay ng isang nakakatakot na babala. Nakatayo si Marcus sa gitna ng kalsada, basang-basa ng pawis, habang pinapanood ang mga lalaking naglalabas ng kanilang mga kagamitan. Ang mga mamahaling sofa, ang malaking telebisyon, at ang mga kagamitang akala niya ay sa kanya na habang buhay ay isa-isang isinasakay sa truck. Si Elena ay nakaupo sa gilid ng bangketa. Nakatakip ang mukha sa kanyang mga palad, habang ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa ingay ng kapaligiran. Isang lalaking nakauniforme ang lumapit kay Marcus at idinikit ang isang malaking papel sa kanilang gate.
Ang mga letrang nakasulat doon ay tila mga hatol ng kamatayan. Foreclosed. Wala na. Wala na tayong matitirhan, Marcus. Hagulhol ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Saan tayo pupunta? Kasalanan mo itong lahat. Kung hindi mo ako hinimok sa investment na yon, hindi tayo magkakakaganito. Hindi nakasagot si Marcus. Ang kanyang paningin ay nakapako sa papel na nakadikit sa gate. Ang lahat ng kanyang ipinagpalit, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at ang kanyang dangal, ay nauwi sa isang pirasong papel na nagsasabing wala na siyang pag-aari. Ang kaisa-isang susi na hawak niya sa kanyang bulsa ay wala ng silbi dahil ang kandadong bubuksan nito ay hindi na para sa kanya. Sa loob ng kanyang silid sa ospital, mahimbing na natutulog si Maya habang yakap ang kanyang anak. Hindi niya alam na sa labas ng kanyang pinto, may isang balitang darating na muling magpapabago sa ihip ng hangin. Habang ang gabi ay lumalalim, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa dulo ng pasilyo. May hawak na isang itim na sobre na may selyo ng bangko. Ang balitang dala nito ay maaaring maging huling pako sa kabaong ni Marcus o isang panibagong panganib na hindi pa handang harapin ni Maya. Ang basurang itinapon mo sa putikan, Marcus, ay siya palang hiyas na kailanman ay hindi mo na muling mahahawakan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Maya habang nakatitig siya sa huling pahina ng kanyang maliit na kwaderno. Dito nakasulat ang bawat sentimong kinita niya mula sa pagtitinda ng kakanin sa loob ng 4 na buwan. Hindi man ito bilyon, sapat ito para patunayan na kaya niyang buhayin ang kanyang anak ng may dangal. Ang 4 na buwang pagsubok ni Tatay Arturo ay tapos na at ang bawat butil ng pawis ni Maya ay naging gintong susi sa kanyang bagong buhay. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng maliit na silid ni Maya. Bumaba si Attorney Ramon, dala ang isang dokumentong may selyo ng gobyerno at isang susi na kumikinang sa sikat ng araw. Tapos na ang paghihintay, Maya. Napatunayan mo ang iyong sarili. Oras na para umuwi ka sa tunay mong tahanan. Ang pagpasok ni Maya sa Hacienda de Silva ay tila isang panaginip. Ang malaking bakal na gate ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang marahang tunog ng paggalaw ng metal na tila isang hudyat ng pagwawakas ng kahirapan. Ang mahabang daanan ay napalilibutan ng matatayog na puno ng akasya. At sa dulo nito ay ang mansyong gawa sa puting bato at kahoy na nara. Ang bawat sulok ng bahay ay amoy kintab ng kahoy at sariwang bulaklak. Isang malaking kabaligtaran sa amoy ng usok at alikabok sa palengke. Sa loob ng kanyang bagong silid, tumingin si Maya sa malaking salamin. Hindi na ang babaeng may duster na puno ng mantsa ng gata ang nakikita niya. Ngayon, nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida na lapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay may bakas ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Ngunit sa kabila ng karangyaan, isang bagay ang hindi niya iniwan, ang luma at kupas na panyo ng kanyang ama na maayos na nakatupi sa loob ng kanyang mamahaling bag. Naupo si Maya sa malaking mesa na dating ginagamit ng kanyang ama. Hinaplos niya ang makinis na ibabaw ng kahoy, nararamdaman ang presensya ni Tatay Arturo sa bawat sulok ng silid. Dito, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, nahanap niya ang isang kahon ng mga lumang imbitasyon. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang plano na hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagpapakita ng katarungan. Attorney Ramon, tawag ni Maya sa abogado na nakatayo malapit sa pinto. Gusto kong magdaos ng isang malaking charity ball dito sa hacienda at gusto kong personal na ipadala ang mga imbitasyon sa lahat ng taong naging bahagi ng buhay ko. Kasama na ang mga taong nag-akalang wala na akong mararating. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya habang sinusulat niya ang pangalan ni Marcus
sa isang gintong sobre. Gusto niyang makita ng kanyang dating asawa ang bunga ng lahat ng panlalait na ibinato nito sa kanya. Gusto niyang maramdaman ni Elena na ang kapangyarihang ipinagmamalaki nito ay mabilis na naglalaho sa harap ng isang babaeng pinatibay ng hirap at pagmamahal. Habang inihahanda ang lahat, isang ulat mula kay Gabriel ang nakarating kay Maya. Natagpuan na ang kinaroroonan ni Marcos at Elena. Nakatira sila ngayon sa isang barong-barong sa gilid ng kalsada, namumuhay sa tira-tirang pagkain at patuloy na nag-aaway dahil sa nawalang kayamanan. Ang balitang ito ay hindi nagbigay kay Maya ng saya, kundi isang malalim na pagkatanto sa katotohanan ng buhay. Ang gulong ng tadhana ay tuluyan na ngang umikot. Sa dulo ng linggong iyon, isang mamahaling sobre ang bumagsak sa putikan sa tapat ng barong-barong ni Marcos. Nanginginig ang kamay ni Marcos nang pulutin niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalang nakasulat sa labas. Maya de Silva Arturo. Ang nakasulat sa loob ay isang paanyaya para sa isang piging. Sa mansyong kailanman ay hindi niya naisip na mapapasok niya. Ngunit may isang maliit na sugnay sa dulo ng imbitasyon na tila isang saksak sa kanyang dibdib. Ang lahat ng panauhin ay kailangang magsuot ng kanilang pinakamarangyang kasuotan dahil ang gabing ito ay para sa parangal sa isang amang tinawag ninyong basurero. Napatingin si Marcos sa kanyang sariling mga kamay na puno ng dumi at kalyo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding pagsisisi. Ngunit ang mas nakakatakot na tanong ay hindi kung pupunta siya, kundi kung anong mukha ang ihaharap niya sa babaeng dati niyang itinapon, na ngayon ay siya palang may-ari ng buong mundong inaasam niya. Tatko, huwag kang lumapit, Marcos. Ang bawat hakbang mo ay dumudumi sa malinis na sahig ng aking tahanan. Ang boses ni Maya ay malamig pa sa hanging nagmumula sa mga aircon ng malaking bulwagan ng Hacienda de Silva. Sa gabing ito, ang mansyon ay punong-puno ng mga naglalakihang pangalan sa negosyo, mga ilaw na kristal na kumikinang sa kisame, at malambing na tugtugin ng biolin na humahalina sa bawat panauhin. Nakatayo si Maya sa gitna ng hagdan ng Nara. Suot ang isang kulay hating gabing asul na gown na may mga diamanteng tila mga bituin sa kanyang dibdib. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang maliit na si Arturo Jr., balot ng telang seda. Sa paanan ng hagdan, nakatayo sina Marcos at Elena. Mukha silang mga banyagang naligaw sa isang paraiso. Si Marcos ay nakasuot ng isang lumang Amerikana na halatang hiniram lamang at medyo maluwag sa kanyang nangangayayat na katawan. Si Elena naman ay pilit na nag-ayos. Ngunit ang kanyang makapal na makeup ay hindi maitago ang mga bakas ng puyat at hirap sa kanyang mukha. Ang kanilang mga mata ay malaki sa gulat. Hindi makapaniwalang ang basurerong tinawanan nila ay may-ari ng ganito kagarbong palasyo. Dahan-dahang bumaba si Maya. Bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na nagpatahimik sa mga bulungan ng mga tao. Huminto siya sa harap ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at nakakangilong awa. Maya, anak ba natin yan? Nauutal na tanong ni Marcos. Ang kanyang kamay ay nagtatangkang humawak sa kumot ng sanggol. Pakiusap, mag-usap tayo. Alam kong nagkamali ako, pero pamilya tayo. Ang batang yan, kailangan niya ng ama. Maayos natin ang lahat. Babalik ako sa'yo. Ititigil ko na ang lahat ng gulo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Isang tawang walang kagalakan. Pamilya. Marcos, pinatay mo ang konsepto ng pamilya noong gabi ng libing ni tatay. Ang batang ito ay may ama. Ang alaala ng aking tatay Arturo na nagpundar ng lahat ng ito para sa kanya. Ikaw? Ikaw ay isang estrangherong nagkataon lang na naging bahagi ng aking madilim na nakaraan. Sumingit si Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Maya, huwag kang maging madamot.
Alam naming bilyonaryo ka na. Konting tulong lang, pambayad lang sa mga utang namin. Hindi mo ba naisip na baka sumama ang loob ng tatay mo kung makikita niyang naghihirap ang dating manugang niya? Tumingin si Maya kay Gabriel na agad namang lumapit dala ang isang maliit na plastic bag na puti. Inabot ito ni Maya kay Marcus. Nagliwanag ang mga mata ni Marcus. Akala niya ay check o pera ang laman nito. Ngunit nang buksan niya ang bag, ang kanyang muka ay agad na namutla. Laman nito ay mga tira-tirang pagkain mula sa handaan, mga buto ng manok, kapirasong kanin, at malamig na tinapay. Iyan ang ibinibigay mo sa tatay ko noon tuwing bibisita siya sa atin, di ba? Sabi mo, iyan lang ang nararapat sa isang basurero. Mahinahong sabi ni Maya, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayon, ibinabalik ko lang sa'yo ang kabutihang loob mo. Kainin niyo yan sa labas ng gate dahil doon ang lugar ng mga taong walang dangal. Walang hiya ka, Maya. Sigaw ni Elena, akmang susuguri ng kinaroroonan ng sanggol. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Gabriel. Ang kanyang matipunong katawan ay tila isang pader na hindi matitibag. Umalis na kayo, bago ko patawagin ang mga pulis para kaladkarin kayo palabas. Banta ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila kulog sa pandinig ng dalawa. Dahan-dahang umatras si Marcus, ang kanyang mga balikat ay tuluyang bumagsak. Ang kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng lahat ng mga mayayamang tao sa bulwagan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, tumigil si Elena at humarap muli kay Maya. May isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng lason. Dinukot ni Elena ang isang lukot na papel mula sa kanyang lumang pitaka at itinaas ito ng mataas para makita ng lahat. Akala mo ba tapos na tayo, Maya? Hinding-hindi ka magiging malaya. Hawak ko ang katibayan na kasal pa rin kayo ni Marcus sa batas. Lahat ng yaman mo, lahat ng ari-ariang ito, kalahati niyan ay pag-aari ng asawa ko. Magkita tayo sa Korte, Maya de Silva. Sisiguraduhin kong babalik ka sa putikan kasama namin. Napahinto ang tibok ng puso ni Maya. Tiningnan niya si Attorney Ramon na nasa gilid at nakita niya ang bahagyang pagkabahala sa mukha ng abogado. Ang papel na hawak ni Elena ay tila isang itim na sumpa sa gitna ng nagniningning na gabi. Ang ngiti ni Elena ay naging isang halakhak na puno ng pagtatagumpay habang mabilis silang lumalabas ng mansyon. Naiwan si Maya na nakatayo sa gitna ng bulwagan, yakap ang kanyang anak. Habang ang mga bulungan ng mga panauhin ay nagsimulang maging isang malakas na ugong ng pagdududa. Ang katarungang akala niya ay kanya na, ay tila muling nanganib sa isang pirasong papel na maaring bumura sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi pa tapos ang laban, Maya. Maghahati tayo sa bawat sentimo ng basurerong tatay mo. Conjugal property ang batas, at ang batas ang kakampi namin. Ang boses ni Elena ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa lahat ng karangyaan ng gabing iyon. Habang mabilis silang pinalalabas ni Gabriel, ang halakhak ni Elena ay umalingaw-ngaw sa malaking bulwagan, iniiwan ang mga panauhin na balisa at puno ng bulong-bulungan. Ang bawat mata sa loob ng mansyon ay nakatitig ngayon kay Maya. Hindi na bilang isang makapangyarihang tagapagmana, kundi bilang isang babaeng maaaring mawalan ng lahat dahil sa isang pagkakamali sa nakaraan. Naramdaman ni Maya ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang malambot na tela ng kanyang gown ay tila naging napakabigat at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng pangamba. Napatingin siya sa kanyang anak na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang kinabukasan ay muling nakataya sa isang pirasong papel. Attorney Ramon, totoo ba ito? Mahinang tanong ni Maya nang makapasok sila sa loob ng silid-aklatan ng mansyon. Mababawi ba nila ang lahat ng pinaghirapan ni tatay dahil lang sa kasal na yon? Huminga ng malalim ang abogado.
at inayos ang kanyang mga dokumento sa ibabaw ng lamesang nara. Ang kanyang mukha ay seryoso, bakas ang bigat ng sitwasyon. Sa ilalim ng ating batas, Maya, ang anumang yaman na nakuha habang kasal ang dalawang tao ay itinuturing na pag-aari nilang dalawa. Ngunit hindi ordinaryong tao ang iyong ama. Alam niya ang bawat butas ng batas bago pa man niya itago ang kanyang yaman. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at mabahong barong-barong, tila nagdiriwang sina Marcos at Elena. Nakalatag sa isang sirang lamesa ang photocopy ng kanilang marriage contract. Ang mga mata ni Marcos ay muling nagliwanag sa kasakiman. Akala niya ay tuluyan na siyang talo, ngunit ang katusuhan ni Elena ang muling nagbukas ng pinto para sa kanya. Isipin mo, Marcos, bulong ni Elena habang hinahaplos ang mukha ng lalaki. Kalahati ng mansyong yon, kalahati ng mga lupain, lahat ng pera sa bangko, magiging atin. Hindi na natin kailangan pang magmakaawa. Sa susunod na makita natin ang babaeng iyon, tayo na ang magpapalayas sa kanya. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga De Silva, hindi tumitigil si Maya sa paghahanap ng kasagutan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dating silid ni Tatay Arturo. Isang silid na nananatiling simple sa gitna ng lahat ng karangyaan. Hinaplos ni Maya ang mga lumang gamit ng ama, ang mga librong kupas na ang kulay, at ang isang lumang sapatos na gawa sa balat na naging saksi sa libu-libong kilometrong paglalakad nito bilang janitor. Naalala ni Maya ang isang huling tagubilin ng ama. Anak, sa oras na sa tingin mo ay wala ng paraan, balikan mo ang mga bagay na tila walang halaga. Doon mo mahahanap ang tunay na lakas. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang lumang sapatos. Sa loob nito, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng swelas. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, maingat niyang binuksan ang tahi ng sapatos. Doon, nakatago ang isang maliit na susi at isang liham na may petsang bago pa man siya ikasal kay Marcos. Nang basahin ni Maya ang liham, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Isang malalim na lihim ang itinago ni Arturo. Isang dokumentong nagsasabing ang lahat ng yaman ng mga De Silva ay isang pre-existing inherited asset na inilagay sa isang irrevocable trust bago pa man makilala ni Maya si Marcos. Ngunit ang pinakamahalagang impormasyon ay ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Marcos na matagal nang imbestigado ng kanyang ama. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng balita. Maya, may natuklasan ang aming mga tauhan. Si Marcos ay hindi lamang nagtaksil sa iyo. Mayroon siyang isang lihim na pamilya sa probinsya bago pa man kayo ikasal. Isang kasal na hindi kailanman napawalang bisa. Napaupo si Maya sa gilid ng higaan. Ang papel na hawak niya ay tila naging isang makapangyarihang espada. Kung mapapatunayan nilang may unang asawa si Marcos, ang kasal nila ni Maya ay magiging void ab initio. Walang bisa mula sa simula. Hindi lamang mawawalan ng karapatan si Marcos sa yaman ni Maya, kundi maaari pa siyang makulong dahil sa bigami. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, ngunit hindi na ito ang ulan ng pighati. Ito ang ulan na maghuhugas sa huling bakas ng kasinungalingan ni na Marcos at Elena. Ang bitag na akala nila ay nakasara na kay Maya ay ang siya palang bitag na sasakal sa kanilang sariling leeg. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, Maya. Asawa mo ako. May karapatan ako sa lahat ng pag-aari mo. Ang sigaw ni Marcos ay umalingaw-ngaw sa malamig at tuyot na silid ng presinto. Nakakapit siya sa rehas na bakal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na may halong desperasyon. Sa labas ng selda, nakatayo si Maya, kalmado, marangal, at tila isang reyna na nakatingin sa isang nagkakasala. Nakasuot siya ng isang puting blusa na sumasalamin sa kalinisan ng kanyang konsensya. Sa kanyang tabi
ay si Attorney Ramon. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong wawasak sa huling pag-asa ni Marcos. Dahan-dahang inilabas ni Attorney Ramon ang isang luma at kupas na litrato mula sa folder. Ipinakita niya ito kay Marcos. Ito ay litrato ng isang masayang pamilya sa isang malayong probinsya sa Pangasinan. Si Marcos, isang babaeng nagngangalang Teresa at isang batang babae. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Marcos, mahinahong sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Hindi mo kailanman naging asawa ang batas dahil bago mo pa ako nakilala, mayroon ka ng pamilyang tinalikuran. Si Teresa, ang tunay mong asawa na hanggang ngayon ay naghihintay ng sustento mo. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Marcos. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa rehas ay dahan-dahang nanghina at bumagsak sa kanyang gilid. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit binubuhay ng takot. Sa sulok ng silid, si Elena ay biglang napasigaw. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pandidiri. Ano? May asawa ka na, Marcos? Ginamit mo lang ako. Ginamit mo ang pera ko para lang pagtakpan ng baho mo. Sa tindi ng galit, sinugod ni Elena si Marcos at pinaghahampas ito sa pagitan ng mga rehas hanggang sa mamula ang muka ng lalaki. Ang mga dating magkakampi sa kasamaan ay tila mga asong naglalaban sa isang maliit na hawla. Hindi na inintindi ni Maya ang kaguluhan. Tinalikuran niya ang dalawa at naglakad patungo sa labas ng presinto kung saan naghihintay ang sariwang hangin at ang liwanag ng hapon. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang pagsusumamo ni Marcos mula sa loob. Maya, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo akong ipakulong sa bigami. Isipin mo ang anak natin. Napahinto si Maya. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Dahan-dahan niyang kinuha ang panyo ni Tatay Arturo mula sa kanyang bulsa. Hinaplos niya ang tela. Nararamdaman ang bawat turo ng kanyang ama tungkol sa pagpapatawad. Lumingon siya ng bahagya, sapat na para makita ang miserable at basang-basa sa sariling pawis na si Marcos. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay sa taong hindi marunong magsisi, Marcos, sabi ni Maya. Ang kanyang tono ay puno ng pinalidad. Pinapatawad kita dahil ayaw kong dalhin ang bigat ng galit mo sa aking puso. Pero ang katarungan ay kailangang mangyari. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ng tatay ko dahil sa paghamak mo, ang bawat gabing itinulog ko sa ulan, iyan ang magiging hatol sa iyo ng batas. Habang naglalakad palabas, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila pagtatanggal ng mga kadenang matagal nang gumagapos sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Nakatingin sa malayo, ang tindig nito ay pamilyar, tuwid, marangal, at may dalang katahimikan. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang tibok na puno ng kaba at pag-asa. Hindi niya maaninag ng malinaw ang mukha ng matanda dahil sa sikat ng araw, ngunit may kung anong puwersa ang humihila sa kanya para lumapit. Tatay? Bulong ni Maya, kahit alam niyang imposible. Bago pa man siya makalapit ng tuluyan, ang matanda ay dahan-dahang lumingon. Hindi ito si Arturo, ngunit may hawak itong isang lumang kwintas na pag-aari ng kanyang ina. Isang hiyas na matagal nang nawawala. Ang lalaki ay may dalang isang balita na hindi kailanman naisip ni Maya na maririnig niya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Binibining de Silva, panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay may dalang bigat ng nakaraan. May isang huling kahilingan ng iyong ama na hindi pa naisusulat sa anumang testamento. Isang lihim na siya lang at ang iyong ina ang nakakaalam at oras na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Ang mundo ni Maya ay tila muling gumiwang. Akala niya ay tapos na ang lahat ng sikreto sa pagkamatay ni Arturo.
Ngunit sa harap ng bagong pagsubok na ito, tila may isa pang pinto na bubukas. Isang pinto na maaaring magdala sa kanya sa isang mas malalim na pinagmulan o isang bagong panganib na hindi pa niya handang harapin. Ang bawat lihim, gaano man ito kalalim ibaon, ay laging humahanap ng paraan upang masilayan ng liwanag. Ang boses ng matanda ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng lumang alaala. Sa loob ng sasakyan ni Maya, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pader. Hawak ni Maya ang kwintas na ginto. Ang pendant nitong hugis puso ay malamig sa kanyang palad. Ito ang kwintas na nakikita niya sa mga lumang larawan ng kanyang ina. Ang hiyas na sabi ni Tatay Arturo ay nawala noong panahon ng malaking baha. Ngunit narito ito ngayon, nagniningning, tila nagtataglay ng isang katotohanang mas matalas pa sa anumang espada. Ang matanda ay si Simon, ang dating Draper at pinagkakatiwalaang tauhan ng mga De Silva bago ang lahat ng trahedya. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang mundo ni Maya ay tila unti-unting nababaklas at muling nabubuo sa ibang anyo. Hindi lang pagpapakumbaba ang dahilan kung bakit nagpanggap na janitor ang iyong ama, Maya. Panimula ni Simon, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila binabasa ang mga pahina ng nakaraan. Ginawa niya yon upang itago ka. Ang mga taong pumatay sa iyong ina, ang sarili niyang mga kamag-anak na naghangad ng yaman, ay hindi kailanman tumigil sa paghahanap sa iyo. Ang bawat dumi na nilinis ng iyong ama sa paaralan ay simbolo ng bawat bakas na pilit niyang binura upang manatili kang ligtas. Naramdaman ni Maya ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang bawat sakripisyo ni Tatay Arturo, ang bawat panlalait na tinanggap nito mula kay Marcos ay hindi lamang dahil sa pag-ibig sa kanya, kundi isang estratehiya para sa kanyang kaligtasan. Ang kanyang ama ay isang mandirigmang nagpanggap na alipin upang ang kanyang anak ay lumaking malaya sa panganib. At ang huling bilin niya sa akin, pagpapatuloy ni Simon habang inaabot ang isang maliit na susi na gawa sa tanso. Sa oras na maging matatag ka na, kailangang malaman mo na hindi mo kailangang matakot sa kanila. Dahil ang lahat ng ebidensya laban sa mga taong sumira sa inyong pamilya ay nasa loob ng kaisang-isang vault na tanging ikaw lang ang makakapagbukas. Habang nangyayari ang revelasyong ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang katarungan ay tuluyan ng dumapo sa mga taong nagkasala. Nakatanggap si Maya ng tawag mula kay Attorney Ramon. Si Marcos ay formal ng kinasuhan ng bigami at estafa nang walang piyansa dahil sa tindi ng mga ebidensya. Si Elena naman, dahil sa matinding stress at pagkawala ng lahat ng kanyang yaman, ay dinala sa isang pasilidad para sa mga taong nawalan ng katinuan. Paulit-ulit na sumisigaw tungkol sa mga gintong barya na wala naman doon. Hindi nakaramdam ng kagalakan si Maya sa balitang yon. Sa halip, nakaramdam siya ng isang malalim na katahimikan. Ang kanyang paghihiganti ay hindi kailanman naging tungkol sa pananakit, kundi tungkol sa pagbawi ng kanyang sariling pagkatao. Dinala siya ng kanyang mga paa sa gitna ng Hacienda de Silva, kung saan ang maliit na si Arturo Jr. ay mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang silid. Tiningnan ni Maya ang malawak na lupain mula sa balkonahe. Ang bawat puno, ang bawat dahon ay tila bumubulong ng pasasalamat. Ang lahat ng unos ay lumipas na, at ang lupaing ito ay hindi na isang lulan ng panganib, kundi isang kuta ng kapayapaan. Hinarap ni Maya si Gabriel na tahimik na nakatayo sa likuran niya. May isang uri ng pag-unawa sa pagitan nilang dalawa. Isang pag-unawa na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Ang bawat laban na pinagdaanan nila ay nagpatibay sa isang ugnayang nagsimula sa tungkulin ngunit nagwakas sa isang malalim na pagtitiwala. Handa na ako, Gabriel, mahinahong sabi ni Maya habang itinaas ang gintong kwintas ng kanyang ina. Handa na akong harapin ang buong mundo, hindi na bilang isang biktima,
kundi bilang isang De Silva na marunong magpatawad ngunit hindi kailanman makakalimot. Ang huling sikat ng araw ay humalik sa mansyon, binabalot ang lahat sa kulay ginto. Ang kwento ni Maya ay hindi nagwakas sa yaman o sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ito ay nagwakas sa isang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan, nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng kahinaan, at nahanap ang kanyang tahanan sa gitna ng kawalan. Ang lihim na pamana ni Tatay Arturo ay hindi lamang ang ginto, kundi ang kalayaang mabuhay ng walang takot at ang kakayahang magmahal muli ng buo. Kani, isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naghuhugas sa mga pilat ng nakaraan. Ang Hacienda de Silva ay hindi na lamang isang malamig na mansyon ng mga alaala. Ngayon, ito ay punong-puno ng buhay, tawanan, at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na itinanim ni Maya sa bawat sulok ng malawak na hardin. Ngayon ang unang kaarawan ng maliit na si Arturo Jr., ngunit hindi ito isang ordinaryong handaan para sa mga mayayaman. Ang malaking gate ng hacienda ay nakabukas para sa lahat. Mga dating kasamahan ni Tatay Arturo sa paaralan, mga tindero sa palengke na naging kaibigan ni Maya, at ang mga batang lansangan na ngayon ay scholar na ng Arturo's Haven Foundation. Sa bawat lamesa ay naroon ang mga kakanin na naging simbolo ng pagbangon ni Maya, ang biko, puto, at sapin-sapin na ngayon ay tinaguri ang pinakamasarap sa buong probinsya. Nakatayo si Maya sa balkonahe, bitbit ang kanyang anak na ngayon ay malusog at laging may ngiti sa mga labi. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, malayo sa marangyang gown na suot niya noong charity ball. Ang kanyang kagandahan ay hindi na nanggagaling sa mga hiyas, kundi sa kapayapaang nagmumula sa loob ng kanyang puso. Lumapit si Attorney Ramon sa kanya. May dalang isang basong sariwang juice. Siguradong nakangiti ang iyong ama ngayon, Maya. Nakamit mo ang lahat ng kanyang pangarap at higit pa. Pinapatawad ko na po ang lahat, Attorney Ramon. Mahinahong sagot ni Maya habang pinapanood ang mga panauhin. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko na maging malaya sa bigat ng galit. Si Marcus, narinig ko po na nagsisimula na siyang maglingkod sa komunidad sa loob ng kulungan. Sana ay doon niya mahanap ang sarili niyang katarungan. Si Elena naman, dalangin ko na makatagpo siya ng katahimikan sa kanyang isipan. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Gabriel. Hindi na ito nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Maya nang may malalim na paghanga at isang uri ng pag-ibig na tahimik ngunit matatag. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Maya at hinawakan ito ng bahagya. Handa ka na bang buksan ang bagong kabanata ng buhay mo, Maya? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Maya. Handa na ako, Gabriel, dahil alam ko na ngayon na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bangko o sa ganda ng mansyon. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumayo pagkatapos ng bawat pagkadapa, ang yakap ng isang anak, at ang katapatan ng mga taong nanatili sa tabi mo kahit wala ka pang kahit ano. Tumingala si Maya sa asul na kalangitan. Tila nakita niya ang anino ni Tatay Arturo sa pagitan ng mga ulap, kumakaway at nakangiti sa kanya. Hinaplos ni Maya ang luma at kupas na panyo sa kanyang bulsa. Ang panyong naging saksi sa kanyang paghihirap at ngayon ay saksi rin sa kanyang tagumpay. Ang lihim na pamana ni Tatay Arturo ay ganap ng nais sa katuparan. Hindi lamang ito ginto, kundi isang aral na mananatili sa puso ni Maya habang buhay, na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa pagtataksil at ang dangal ay mas nagniningning kaysa sa anumang diamante. Sa ilalim ng sikat ng araw, habang yakap ang kanyang anak at hawak ang kamay ni Gabriel, nahanap ni Maya ang kanyang tunay na tahanan. Isang tahanan na itinayo sa pundasyon ng katotohanan, pinatibay ng pagsasakripisyo
at binabalot ng walang hanggang pag-asa.